Hindi pa po natatapos ang controversy dito po sa nakaraang Miss Universe kung saan ang ating pambatong si Michelle D ay umabot hanggang top 10. Kahit marami ang nagsasabing dapat umabot siya ng top 5. Pero in all other contests, talaga pong ganun. Merong nananalo, merong natatalo. At kahit na marami ang masama ang loob dahil hindi umabot si Michelle D sa top 5, tanggap din po naman natin mga Pilipino yan. Kahit na sinasabi ng iba na hindi daw marunong tumanggap ng pagkatalo ang Pilipino, well, to some, oo, hindi siguro nila matanggap. Pero karamihan naman po sa atin, tanggap na yan. Ang hindi lang po kasi matanggap ng maraming Pinoys ay nung lumabas itong mix-up daw sa top 5 ng Miss Universe. Kasi nga po, dun sa unang post nila ng top 5, kasama po si Miss Philippines. Kasama po ni Miss Philippines sila Australia, Nicaragua, Puerto Rico at Colombia. Tapos, after 7 minutes lang, dinilit nila yung unang graphic nila at pinalitan ng panibago. Kung saan natsugi si Michelle D at pinalitan ng kandidata from Thailand. Sino ba naman ang hindi magtataka nun? Tapos yung ipinalit nilang yon, yung kandidata ng Thailand ended up first runner-up. Paano natin matatanggap na may mix-up? Ikaw magpo-post niyan. Kung ibinigay sa'yo, kung sino man yung nag-post nun, ibinigay sa'yo yung top 5. Paano magkakaroon ng mix-up? Lilimang pangalan lang yung ibinigay sa'yo. Australia, Nicaragua, Puerto Rico, Philippines, Colombia. Wala nang ibang pangalan kasi top 5 na nga yun eh. So ikaw naman na taga-post, ipopost mo yun kasi yun ang ibinigay sa'yo, mga pangalan. And then, after mong maipost, after 7 minutes, i-delete. At yung panibagong graphic wala na si Michelle D. At yun ng taga-Thailand ang pumalit sa kanya. Tapos at the end of the program, first runner-up. Aba, nahiya pa. Hindi pa ginawang panalo. Hindi pa ginawang Miss Universe. So, sino hindi magtataka nun? Kasi nga po, ito pong Miss Universe na to ay binili nitong si Ann something. Ang hirap po kasi bigkasin ng pangalan niya eh. Anyway, mula po nung siya ang nagpalakad ng Miss Universe, medyo parang nabawasan ng ningning. Proof of that, dalawa pong taga Miss Universe, yung isa yung pinaka-nanay ng mga kandidata, yung pinaka-caretaker nila, saka itong si Paula Shugart, yung pinaka-presidente ng Miss Universe. Bakit sila nag-resign? Well, bulong-bulungan dahil hindi sila kontento sa pamamalakad nitong bagong may-ari ng Miss Universe. And now, naglabas na po ng statement ang Miss Universe. Ang sabi po ng Miss Universe organization, our mistake in the rush to get our posts up during Saturday's live broadcast, we accidentally mixed up the names of 2 finalists. This was a simple error of moving too fast. We heard the same results live at the same time that you all did. No special access over here. We are sorry to both finalists. Ganun lang. Ganun kasimple lang yon. It was a simple error of moving too fast. Again, sinasabi ko, hindi ba ikaw ang taga-post ang binigay sa'yo top 5? So yung ipopost mo, yung pangalan nung nakalagay doon sa top 5. Hindi po ba? Tapos after a few minutes, babaguhin yung posting ninyo? Siguro kung nagkataong hindi si Miss Thailand ang nilagay nyo doon, mababawasan pa yung duda ng tao eh. Hindi eh. Thailand ang nilagay ninyo, Thailand ang may-ari ng Miss Universe, Thailand ang naging first runner-up. Kaya kayo ang binansagang pinakamalaking cooking show ngayong taon nito when it comes to beauty pageants. Abay, gumagaya na yata itong may-ari ng Miss Universe doon sa may-ari ng ano bang pageant na yon? Miss Grand International, kung saan never pang nanalo ang Pilipinas. Tapos, sinisisi pa nung may-ari. Sinawat yata yun. At least mas madaling i-pronounce yung pangalan niya. Sinawat, sinisisi pa yung Pilipinas dahil ang pinapadala daw natin ay mga kandidatang kulang sa qualifications at sa requirements. Tapos ngayon, itong Miss Universe, nagiging Miss Grand International na. Nagiging cooking show na rin. Again, sinasabi ko, matatanggap po natin yan. Kung wala lang lumabas na ganitong mga honest mistake sa paglabas ng listahan ng top 5. Kung ako nga, paano ko mapapatawad itong sabihing honest mistake?
Hindi nyo ba dinoble check kung sino yung top 5? Alam nyo, the least that they could have done, imbis na top 5, dahil nagkaroon na nga ng gantong mix-up, ginawa nyo na lang sanang top 6. Nangyari na po yan. Dito po sa atin, nung time ni Maxine Medina, top 6. Dinagdag nyo man si Miss Thailand, okay na yon. Para hindi naman magkaroon ng pagdududa doon sa ginawa ninyo. Tapos ang idadahilan nyo na lang, accidental mix-up. And to make matters worse, nakita niyo yung video nitong may-ari, itong si Ann Jokta something, na hinila niya si Michelle D sa harap ng camera and speaking dun sa kanilang lingwahe na Thai, na hindi naman natin maiintindihan o nung ibang makakapanood, basta ang narinig lang natin ay move on. I just hope meron talaga makapag-translate kung anong sinabi niya. Dahil yung iba sinasabi, yun daw move on was pertaining to the Thai fans. Eh bakit si Miss Philippines ang katabi mo? Ilang beses niyan sinabi yung move on, move on, move on. Kung saan mag-move on. So ang lumabas niyan, ang mga Pilipino ang dapat mag-move on. Nakita niyo yung expression ni Michelle D? Uneasy, hindi siya komportable habang nagsasalita itong may-ari ng Thai, tapos siya ang katabi. So ano ang gustong palabasin itong may-ari? Mag-move on na tayo. Well, siyempre sa inyo madaling mag-move on dahil tapos na yung programa ninyo. Eh kaya lang, yung mga nabastos ninyo mga kandidata, ganun-ganun na lang yon. Tapos maglalabas kayo ng statement, it was just an honest mistake. So ngayon ang nangyari po, hindi lang sa Pilipinas nagkaroon ng negative impact itong ginawa ng Miss Universe. Kahit na po sa ibang bansa, ito nabasa ko rito, Miss Universe collapses on itself. Ayan, nakita ko na yung apelyido niya. Ann Jakrajotatip, a male who claims to be transgendered. Ang dami na po kasi nagre-reklamo. Ang ganda-ganda na ng palakad ng Miss Universe. Bigla nung ikaw na ang may-ari, ang dami mong pinalitan na rules. Tanggap mo na dapat may mga transgender. Porke ba transgender ka? Ako, I have nothing against transgenders, pero hindi ba dapat lumagay naman sa lugar? Kahit naman itong mga misis na to. Kasi dito po, tumanggap na rin sila ng married, divorced, or mothers. Eh samantalang meron naman mga patimpalak international po tulad ng Mrs. Universe, Mrs. World. Bakit hindi doon sumali itong mga married women na to, itong mga may anak, itong mga nagpakasal na? Dapat panatilihin yung pagiging Miss Universe. At dapat ito ay exclusive for biological women. Dahil meron naman pong pageants para sa mga transgenders tulad ng International Queen. Anong gustong gawin itong si Jakrajotatip? Lahat na lang ng kategory ay kakamkamin niya at isisiksik dito sa Miss Universe na to? Ang isa lang na pabor ako dito, nung tumanggap sila ng plus size woman. Sa katauhan po yan ni Miss Nepal. Actually, years back, meron na pong mga sumali dyan na kandidata na kung napansin nyo, ay medyo may katabaan. Wala po sila doon sa ideal na mga sumasali sa Miss Universe. Natatandaan kong itong si Miss Canada ba yan? Meron na po siyang vlog ngayon, si Shera Bichel. Nung panahon po niya, medyo plus size na rin po siya. Although ngayon, si Miss Nepal, doble nung Miss Canada nung sumali ngayon. Okay lang yan. As long na siya ay babae pa rin. At siya ay Miss pa rin. So sana ibalik ni Jakrajotatip yung prestige ng Miss Universe. Alam nyo ba, itong show ng Miss Universe ang pinakakonting nanood worldwide for the past decade. Naging maliit po ang viewership niya. Well, dahil siguro sa mga pinagagawa nitong may-ari. Sa bagay, wala po tayong magagawa dyan. Hindi naman po tayo ang may-ari. Itong si Jakrajotatip ang may-ari ngayon ng Miss Universe. So, tulad nung sinabi dito sa article na to na Miss Universe collapses on itself, talaga po magko-collapse yan. Ang mangyayari dyan, magiging comedy cooking show na lang siya. Inuulit ko po, I congratulate Miss Nicaragua sa pagkakapanalo nila. Dahil doon po sa mga hindi nakakaalam, first major title po ng Nicaragua itong Miss Universe na to. Doon sa Big Four na sinasabing top beauty pageant sa mundo, yung Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, ngayon lang po sila nakasungkit ng major title. So congratulations lang po.
Ang pinagsisintir lang po natin, if Michelle D landed on the top 5, baka umabot pa si Michelle sa top 3. Dahil alam po natin kung gaano kagaling si Michelle D when it comes to question and answer. And kung nanalo pa rin si Miss Nicaragua at kung si Michelle D ay maging runner-up lang, well, okay yun. At least naging patas yung labanan. Kung wala lang itong mix-up na to ng top 5, hindi po mag-a-uproar ang mga Filipino pageant fans. Nagkaroon lang po talaga ng pag-aalsa nung nag-post po sila ng top 5 tapos binago nila ulit. Sana magising sa katotohanan itong may-ari ng Miss Universe dahil sa totoo lang, unti-unti pong nababawasan ang ningning ng pinaka-prestigious na beauty pageant, ito pong Miss Universe. So, kailangan na ba nating baguhin yung laging sinasabi nitong may-ari ng Miss Universe na Hello Universe? Dapat na bang sabihin Goodbye Universe? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.